Welcome to Donmar TV News Channel. O sige na, pasok ka na. Oh my God, kung saan na pala nakarating yung balita tungkol doon sa pulis sa Tarlac. Tarlac. Tarlac, para may pagka-sosyalan, you know. Hindi bagay, te, hindi bagay. Parang awa mo na, hindi bagay. Na may pinatay na maglola. So, tinatanong lahat, ano daw ang pakiramdam ko? Ano daw masasabi ko? Sino nagtatanong? Wala akong mainteresado sa opinion mo, te. Te, parang awa, ano to, nag-iimbento ka na may nagtatanong sa'yo? At gustong malaman yung opinion mo as if it matters. Te, wala. Nag-iimbento ka, imaginary mo yun. Imaginary mo yan. Imaginary fans mo na may nagtatanong daw sa akin kung anong reaction ko. Te, walang may interest. Parang awa mo na. Okay? Lahat ng buong Pilipino nagkakasundo na dapat na itong pulis na ito dapat talagang magdusa. Sabi nga ng iba, gusto nila magdusa ng kamatayan kahit ako. Dapat to magkaroon na ng death penalty. Tapos ikaw, hihingan ka namin ng payo, opinion mo? Sige nga, ipakita mo nga. Sino nagsasabi sa'yo na kailangan ng opinion mo? Ipakita mo. Well, based on kung ano yung nakita ko na dyan, puro sila against doon sa ginawa ng police. Well, noong tiningnan ko naman saan nag-ugat, well, at talagang tiningnan ko talaga kung ano yung pangyayari, mga ganon, talagang mga pasaway nga naman kasi yung maglola, okay? Dahil doon sa video na sabi mo na kagad pasaway yung maglola, hindi nga kompleto hindi nga kompleto yung video. Ang kita na lang natin doon yung nag-aaway na sila. Yung before that, nakita mo ba? Wala ka naman nakita Tapos sasabihin mo, pasawa yung maglola. Ang bira ka Lalong-lalo na nung lumapit yung anak at sinabi na, my father is a policeman. So, tingnan mo yung paliwanag na to. Tingnan mo yung paliwanag. Wala talaga sa hulog. Ako naman. Sana, ito lang sana lang Huwag mong sa publiko kung saan ka nag-aral. Parang awa mo na. Kawawa yung eskwelahan na yun. Meaning to say, mas alam nung bata na dapat igalang ang pulis, okay? Dahil daw sinabi nung bata, my father is a policeman. So, alam daw nung bata na kailangan igalang ang pulis. Te, eto ako ayoko kung banatan yung bata kasi minor pa yan. Pero te, yung pagsabi niyang my father is a policeman, hindi dahil para galangin nyo, pulis ito. Unang-una, there is no crime being committed. Okay? Pangalawa, yung kanyang trabaho o kanyang profesyon, wala ho doon sa issue, doon sa kanilang pinagtatalunan. Okay? Ang pinagtatalunan nila noon pa daw ay di umano doon kung dyan sa lupa-lupa at lokohan na nangyari at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, wala akong issue ng kriminal na nangyayari at pinigilan ng pulis at inaaresto yung bata. Hindi ho ganun ang issue dyan. Okay? Nagsalita yung bata na my father is a policeman dahil pinagyayabang nung bata na yung tatay niya pulis. Ganun lang kasimple yun. Ang simple lang niyang logic na yan. Hindi mo na kailangan na lagyan pa na sabihin mo na kailangan ginagalang ang tatay ko dahil siya ay pulis. Walang ganun. Hindi nga ho siya naka-uniforme. Ibig sabihin at that time, unang-una, off-duty yung pulis, kahit ba sabihin nating 24/7 dapat silang aktibo bilang pulis, wala ho naman siyang ginagampanan ng trabaho at that time. Ulitin ko, wala hong krimen na nangyayari at that time. Kitang-kita naman ho sa video. At saka isa pa, ang pulis, peace and order ang kanyang ginagampanang trabaho. First of all, ano bang ginawa nila? Okay? Yung pagpaputok na sa ibang mga tao, of course, kahit ako, kung sakali may nagpaputok at ako ay naabala, hindi man ako pulis, but I have to go to the policeman. At kung hindi naman... Sandali, ang gulo mo Ang gulo-gulo mo. Sige, ang rason mo. Balik natin sa logic mo. Ang dahilan mo, dahil nagpaputok ng boga, yung bata, yung lalaki. Okay? Tapos,
Sabi mo, ang trabaho ng pulis is peace and order. Okay? Pero, sabi mo din na kung ikaw yun, pumunta ka doon sa pulis. Okay? Ganito nga ho Tanungin kita. At that time, kung ikaw nakakita nun, ang una mo dapat pinupuntahan barangay. Pangalawa, yung police station na pinakamalapit o nakakasakop doon sa lugar na yon. Okay? Pangatlo, kung sinasabi mong peace and order, sandali, meron buhubang gulo dyan na nangyayari at that time? May guluhubang nangyayari para ulihin ng pulis at posasan at the same time barilin? Wala. Walang gulong nangyayari doon. Ang nangyayari, basag trip lang. Okay? Pwede namang sabihan ng pulis Sabihan ng pulis na, oy, bawal yung ginagawa mo, itigil mo yan. Kung ayaw mong itigil yan, aarestuhin kita. Ang dapat dala ng pulis posas. Hindi ho yung baril, pwede niyan dala, nakatago lang. Pero posas, so, bakit niya binaril? Yun ang tanong doon Lumalaban ba yung tao? Hindi naman lumalaban, kitang-kita sa video. Okay? At saka sandali. Kung sinasabi mo, ang logic mo yung pagputok-putok ng boga dyan. Ang nagputok po ng boga yung lalaki. Sino ang unang binaril? Yung lola o yung nanay nung lalaki. Ano ho ibig sabihin nun? Sablay na ho kagad yung argumento ninyong peace and order na dapat pinatutupad nung pulis. Kasi wala namang ginagawang kaguluhan yung nanay Bakit niya binaril? Kung hindi naman na-aksyonan yung aking complaint at dahil wala palang pakialam itong mga ikino-complain sa pulis, walang paggalang, of course, that would be a big question on my part. Diba? So katulad nito, ano ba talaga? Yung anak ang nag-react na mismo. Nakikita ko nagbibideo siya. Hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa pulis tong maglola. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi yung bata, lumapit, my father is a policeman. Let it go. So, natural, bilang isang magulang. Ano? Pinalaki mo yung bata na yan. Tapos? With respect, iginagalang ka bilang policeman. Tapos? Anong gagawin ko? Hayaan ko na lang ba na babastusin yung bata? Trabaho ko? Babastusin yung ginagampanan kong katungkulan bilang pulis? Sira pala talaga ulo nito ni Mystica Ate, sa tingin ko lang naman may tama ka talaga. May tama yung yung opinion mo Hindi ikaw, okay? Hindi. Matino ang kaisipan mo. Sa tingin ko lang may tama ho yung sinasabi ninyo. Alam niyo kung bakit? Unang-una, so gina-justify mo yung ginawang hakbang ng pulis dahil hindi siya ginagalang? Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi ho krimen yun. Wala akong krimen na hindi galangin ng pulis, okay? Ito sinasabi ko. Dapat galangin natin ang pulis. Pero kung may isang tao na disagree siya sa pulis, hindi niya ginagalang, as long as hindi naman niya sinasaktan yung pulis at hindi naman niya nilalibel yung pulis, sandali, pwede naman mag-disagree ka dun sa pulis Pwede ka namang hindi mo respetuhin yung pulis Hindi ibig sabihin nun, pwede mo na kagad barilin. Dahil lang hindi ginalang yung pulis, pwede mo nang gamitan ng baril. Alam mo ba ibig sabihin ng maximum tolerance ng mga kapulisan? Yun nga lang ng nasa rally. Halimbawa na lang sa rally di ba? Maximum tolerance nga Pinapalo na yung mga pulis, binabato na yung mga pulis, hindi nga inaalaw na magdala ng baril yung pulis habang nasa rally. Maximum tolerance ang tawag doon. Kahit, kahit sinasaktan na ng mga rallyista yung mga pulis. Okay? They're not allowed to bring firearms. How much more
kahit bastusin ka, okay? Hindi ka nga dapat mamaril. Maximum tolerance dapat ang ina-apply ng mga kapulisan. Ulitin ko ate ulitin ko lang sa iyo para malinaw. Dapat nire-respeto ang pulis. Ngunit, hindi ibig sabihin noon, ate, makinig ka, pag hindi na sila nirespeto, meron na silang karapatan, okay? Gumamit ng kanilang armas at pumatay ng tao. Napakalinaw ho niyan. So you're simply justifying, na pag binastos ang pulis, pwede nang gumamit ng armas? Naman, asan sa batas yan? Pakihanap nga. At hahayaan ko na lang na i-manipulate ako itong mga maglolang ito na wala silang pakialam. Well, if I would be that policeman as well, hindi... Huwag ka na mag-Ingles! Ang gulo na nga nung Tagalog mo, mag-i-Ingles ka pa? Para ka pala namang... Hindi mo na nga may paliwanag na maayos sa Tagalog, i-Englishin mo pa. Pinabaling ako'y makulong. Ayaw ko lang na mapahiya at mawalan ng dignidad yung trabaho ko bilang pulis. Wait. So, sabi mo, hayaan mo na lang na makulong, okay? Kung ikaw yun, wag lang mabastos yung dignidad mo bilang pulis. Hindi naman yun You're not getting the point. Pa-English na rin ako dahil sa kaka-English mo. You're not getting the point.